Hustisya para sa tatlong negosyanteng taga Batangas. Kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong negosyanteng taga Batangas na pinaslang sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang mga biktima na sina John Luis Olarte, 23 anyos. Ang pinsan nito na si Jerry Olarte, 30 anyos. At isa pa nilang kasama na si Ronald Alumno, 37 anyos. Ang mga biktima ay mga residente ng Calatagan, Batangas. Matatandaan na ang tatlong biktima ay naiulat na nawawala. Naayon sa balita, May 6, 2025 nang umalis sa Batangas ang mga biktima para mag-deliver ng kambing sa Maguindanao del Sur. First-time buyer umano nila ang kanilang nakatransaksyon. Mga hybrid na kambing ang in-order ng buyer at ayon sa source ay nasa 1 milyon di umano ang halaga ng mga ito. Gamit ang Mitsubishi L300 na sasakyan ay nagtungo sa Maguindanao del Sur ang mga biktima. May 11, 2025 ay nakapag-update pa itong biktimang si John Luis sa kanyang pamilya na na-checkpoint umano sila. Ilang minuto ang lumipas ay hindi na umano makontak ang mga biktima. Nag-aalala na ang bawat pamilya ng mga biktima at maging mga kaibigan. Kaya naman ay humingi na sila ng tulong sa kapulisan at nireport na nawala ang mga ito. May 13, 2025 ay nagbahagi ng post sa social media ang kapatid ng biktimang si John Luis na kinilalang si John Lloyd Olarte. Ayon pa sa kanya, gandang umaga po sa lahat ng kaibigan natin sa pagkakambing. Hihingi po sana ako ng tulong sa mga kaibigan natin sa Maguindanao area. Nag-deliver po ng kambing ang kapatid ko na si John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno sa Linantangan, Mama Sapano, Maguindanao. Hindi po namin sila makontak simula nung Sunday ng gabi 7 p.m. Huling pinuntahan po nila ay si Komeni Bansuantan, Bapanaw Backyard ng Linantangan, Mama Sapano, Maguindanao. Umaasa ang mga pamilya na makakauwi ng buhay at ligtas ang tatlong negosyante. May 30, 2025 ay ginulat ang lahat sa balitang may natagpo ang tatlong buhay sa isang rubber plantation sa barangay Nabundas sa bayan ng Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Isang concerned citizen kasi ang nagsumbong sa Sheriff Saidona Mustafa Police Station dahil may nangamoy umano sa lugar na ito. Dito nga ay may nahuay ang kapulisan at ito ay tatlong kay. Magkakasama ang tatlo sa iisang lamang. May mga tipa ang kamay at ang mga ito. Sa investigasyon ng kapulisan, napag-alaman na ang tatlong na natagpuan ay ang tatlong negosyanteng taga Batangas pala na ilang araw nang naiulat na nawawala. Kinumpirma rin ng pamilya ng mga biktima ang mga kay dahil sa mga kasuotan nito. June 2, 2025 ay naihatid na sa Calatagan, Batangas ang mga biktima. At nitong June 5, 2025 ay inihatid na sa huling tungan ng mga biktima. Hustisya ang sigaw ng bawat pamilya. Ayon pa sa ibinahaging post ng kamag-anak ng mga biktima, umiiyak ang Calatagan sa pag-uwi ninyong tatlo. Silang tatlo ang walang pinaslang sa Maguindanao. Ang buong bayan ng Calatagan ay nagluluksa sa inyong Kaysa ang lokal na gobyerno, sumisigaw ng hustisya. Para sa akin kayo ay mga bayani na nais ng buhay para sa marangal na intensyon na kumita ng pera para maitaguyod ang pamilya at matupad ang mga simpleng pangarap sa buhay. Hindi kayo malilimutan ng Calatagenyo. Paalam, Bro Ronald. At sa dalawang mababait na kasama natin sa industriya ng pagkakambing, John Luis at Jerry. Isa akong saksi sa kabaitan at dedikasyon nyo sa trabaho. Isa kayong malaking kawalan sa industriya. Nakikiramay po kami. Ayon naman sa komento ng ilang mga netizens, kawawa ang sinapit nilang tatlo. Kabuhayan ang pinunta nila doon pero nahantong sa mga pangarap at pagtulong sa pamilya ang hangad pero kaya nang naging balik. Sana ay mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanila. Sana wag matulad o madagdag pa sa mahabang listahan ng na di maresolba sa ating bansa. Una sa lahat, bakit hinayaan ng pamilya na magpunta sa Maguindanao ang anak o kaanak? Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng pamilya kung gaano kadelikado ang lugar. Hindi rin po siguro lingid sa kaalaman ng mga biktima ang lugar. Laman sa balita ang na nangyayari sa Maguindanao. Mga taga Mindanao hindi po pumasok sa area na yan. Hindi ko maintindihan bakit ang lakas ng loob nila pumasok sa lugar. Delikado na nga panahon ngayon, pumasok pa sila sa mas... Nakakasad po ang nangyari. Minsan kailangan din po mag-isip mabuti for your safety.
Sa ngayon ay patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang mga suspek sa krimen at kung ano ang motibo ng mga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang sasakyan na ginamit ng mga biktima. Ano ang masasabi niyo sa karumal-dumal na sinapit ng tatlong negosyante?